Paparating na ang tren 2025. Mga pasahero, pakiayos po ng inyong mga gamit at handa nang bumaba. Huy, Susu, nasa terminal na ako. Nakahanap ka ba? Ay nako, GQ. Ang galing-galing mo. Nagrenta ka ng boyfriend. Hindi ka ba takot mapagalitan? Anong magagawa ko? Kinasal na pinsan ko. Doktorado na yung isa. Nanganak na ulit yung isa pa. Kahit yung bunso kong pinsan may girlfriend na. Oh, ikaw na nga ang target ngayon. Kaya nga ito na ang naisip kong paraan. Tama na dyan. Malapit nang dumilim. Nasaan na yung tao? Ha ha ha. Wala pa ba? Nandyan na dapat Teka. Sabi nandyan na daw? Hindi ko pa siya nakikita. GQ. Ikaw, kumusta? I'm Johan. Go! Bakit isa kang dayuhan? I'm Alex from Denmark. Estudyante ako dito. Mali, mali. Kapag nakita ka ng tatay ko, baka mabaliw siya sa galit. Tawagan ko ulit si Susu. Ate, uy, Tulungan mo ko. Suportahan mo ko. Nay. Nandito na si ate, kasama boyfriend niya. Ah, talaga? Naitay, nandito na ako. Dito, tita. Kamusta po? Ano ito? Dayuhan. Kahit walang kasiguraduhan, masaya pa rin ang bagong taon. Kailan ba siya nagka-boyfriend? Hindi naman niya nabanggit sa akin. Hindi kaya peke yon? Tay, inyo pong tsa. Kuya, inyong tsa. Salamat. Parang naman silang nasa magkaibang mundo. Nay, Itong batang to, ano ka ba? Nung nasa abroad ka, di ka nagka-boyfriend doon pag uwi mo ngayon, dayuhan ang dala mo? O ano? Paano na si Fan? kami ni Fan tapos na yon. Maganda ang trabaho niya. Mabait pa. Di ko maintindihan kung bakit naghiwalay pa kayo. Pwede bang tama na? Kainis. Tong batang to. Ang ating kasunduan. Una, bawal gawin ang maaaring magdulot ng maling akala. Paglabag, magbabayad ng 4,000. Pangalawa, lahat ng pulang sobre na matanggap sa akin ibibigay. Pangatlo, ako ang may huling pasya at pwedeng magdagdag ng mga tuntunin. Huwag ka lang umupo dyan. Araf, Yeman! Kausapin mo si Itay. Ano ang pangalan mo? Kumusta po, tito? Ako po ang boyfriend ninyo. Ako po ang boyfriend ni GQ. Alex po. Ah. Kasal na ba? Hindi pa po. Kayo po. Kasal na ba?
Nag-asawa na ako. Ilan ang ulo sa pamilya nyo? Ulo. Tatay ko may isa, nanay ko may isa. Aso namin si Freddy. Tito, yung ulo ba ng hamster? Kasama sa bilang? Manok at pato ang pag-uusap. Manok? Wala. Wala kaming manok, wala ring pato. Anong pinag-uusapan nitong dalawa? Guys, unang dalaw dito ni Alex, nagdala pa siya ng mga regalo. Gift. Tito, ang alak sa bagong taon ay sunod-sunod na swerte. Di na ako umiinom. Alex. Tita, bird's nest, maganda sa katawan. Puno ng kapalaran. Dumating ka na nga. Di mo na dapat magbigay. Salamat ha. Walang anuman. At para sa bunso, Huwag mo akong tawaging bunso. Tawagin mo na lang akong kuya. at para sa kuya, sana'y swerte at maayos ang lahat. Wow, ayos pare. Ako na ang bahala sa'yo. Hi, Tay. Tay, special ito na alak. Dinala ni Alex mula Denmark. Tikman nyo naman. May isa pa akong regalo na gawa ko. Ayos na ayos. Tito, tita, maligayang bagong taon. Maligayang bagong taon. Unang paglabag sa tuntunin, huwag magregalo ng berdeng sombrero dahil simbolo ito ng pagtataksil sa asawa. Gutom na ako. Heto na. Heto ko na. Kain na tayong lahat. Heto na. Tingnan nyo. Gulay at seafood. Wow, Ang bango. may puting manok pa. Smells good. Nakatayo pa kayong lahat? Upo na. Upo na. May sarili namang bahay, nakikikain pa dito. Magulang ni Fan. Nasa bakasyon ngayong taon. Kaya dito siya kakain. Upo na. Upo na. Ako maghanda ng alak para kay Tito. Ang ex-boyfriend at ang bagong boyfriend, magandang palabas ito. Ito po, Tito. Tignan mo naman yan. Matuto ka rin. Dapat. Ate. Ako na. Sige. Tay. Salamat po, Tito at Tita. Pinasama niyo ako kumain dito. Unang tagay ng baso. Isang tagay ng pagbubuklod habang buhay na ligaya. Maligayang bagong taon sa ating lahat. Ayos. Maligayang bagong taon. Salamat at salamat. Teka lang, teka lang. Ito tay. Teka lang. Heto na, heto na. Maupo na tayo. Kainan na. Nakisda para sa'yo. Sige. Heto. Salamat, Nay. Akin na. Ito. Salamat. GQ. Sino ba yang katabi mo? Boyfriend ko si Alex, taga Denmark siya. Ha? Mukhang di kayo close. Di ko naisip na kayo.
Kaibigan lang lahat ang dinadala sa bagong taon. Tara, kain na. Kain na tayo. Oo, habang mainit pa. Ito po. Mainit na sabaw. Naalala ko po, ito ang paborito nyo. Ito po. Salamat sa pag-alala. ZQ. Dati, ito ang paborito mo. Heto. Fan, ang bait mo naman. Kung magpamilya lang kayo, siguradong maswerte kayo. Pero ngayon, hindi ko na ito gusto. Itong batang to. Nay, unang bagong taon dito ni Alex, marami pa siyang kailangang matutunan. Alex, gusto ko ng 8 treasure rice. Sige. 8 treasure rice. Ito. Alam ko na. Hindi pa siya pamilyar sa ating kultura. Ang 8 treasure rice, sumisimbolo ng pagkakaisa. Dapat dito kutsara ang gagamitin. Di pwede ang chopsticks. Halika na. Kain. Ate, mukhang totoo nga. Mas bagay si Kuya Fan maging manugang. Manahimik ka. Kumain ka na lang. Nako, kailangan magpakitang gilas ako. Malinamnam na malinamnam tong karne. Kain ka pa. Etong isda, walang kumakain. Panahon na para magpakitang gilas. Hindi pwede. Tuntunin sa bagong taon. Ang isda, di pwedeng ibaliktad. Kailangang may matira hanggang bukas para may sobra taon-taon. Itong isda. Di pwedeng ibaliktad. Why? It's just a fish. Alex, dito sa amin ang mga dating ninuno namin ay umaasa sa dagat. Kaya kapag binabaligtad ang isda, parang binabaligtad ang bangka. Masama iyon. At saka hindi dapat ubusin para may sobra taon-taon. Saving luck? Naiintindihan ko na. Pasensya na. Kailangan kong mas pag-aralan ang kultura. Okay lang, di mo naman kasalanan. Pero kami dito pag nagkamali, iinom ng 3 baso. Di ko lang alam taos puso ka bang humihingi ng tawad? Itong si Fan. Puno maglagay ng alak. Fan, hindi siya sanay sa matapang na alak. Okay lang yan. Tama na. Kailangan kong bumawi. Okay lang, kaya ko to. Nasa alak na ang lahat. Tito, Inubo sa isang tagay? Ang tapang! Ayos, astig. Ang tagay na iyon ay para kay Tito. Heto, ito naman para kay Tita. Tama na yan. Okay. okay lang Viking ang lahi ko. Tita, Okay lang. Tong batang ito. Okay. Let's just let's drink his fire. Ito, huling tagay para sa taon ng kabayong sumasagitsit. Okay. Fan. Tama na. Heto, okay lang. Hala, lasing na yata ito. Nagmamatapang. Listen,
In my country, New Year, we break plates, more broken, more love. Nung sinasabi niya, kiinakabahan ako. Ang plato ko. Sumusobra ka na. Tumigil ka na! Tama na! Time. Anong klaseng tao yan? Ang resulta ng pag-inom ng alak ay ang pagbasag ng plato sa bagong taon. Dapat sabayan ding sabihin, payapa ang buhay sa Tsina. Tito, tita, pasensya na talaga. Di ko alam na mahina si Alex sa alak. Dapat talaga hindi ako nag-aya ng tagayan. Ayos lang, kabagong taon ngayon, nakakahiya rin sa'yo. Hindi po, hindi po. Kung ganun po, tito, tita, magpahinga na po kayo. Mauna na ako. GQ, alis na ako ha. Tay, pwede bang sa kwarto ko na lang siya matulog para makapag-usap pa kami ng masinsinan? Huwag na, huwag na. Ako na ang bahala sa kanya. Pasok na sa kwarto! Matulog siya sa sofa. Pabayaan niyo siya. Hay! GQ, Ricky, ang tagal mo nang di umuwi. Labas naman tayo tanan eh. Sa ilang araw kasi may sabi na gusto mo ba? Wala akong gana. Alex, gising, usap tayo. Paano mo ba nakilala ate ko? Hindi kaya peke lang kayo? Alex. 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 Tignan mo, ilan ito? What? Alex. Gaano na ba kayo katagal ni ate? 12? 12 araw? 12 buwan? Hindi naman siguro 12 oras? Yeah. 12 oras pa lang. Kayo magkasama? Tanong ko lang, magkano ba ang binayad sa iyo ni ate? Let me sing. Oh. Anong ginagawa mo? Gusto mo ba ulit ng gulo? Dagdagan mo pa yung kanina? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ano ang ginagawa niyo? Naglalaro lang po, tay. Saan po kayo pupunta? Ang tatay mo at ako ay pupunta sa templo. Matulog na kayo. Tama na kayong dalawa. Gabi na. Dapat ba talagang ngayon na? Hindi naman dapat. Pero nag-uwi ka kasi ng nuno sa punso. Di ba dapat kami pumunta para humingi ng proteksyon? Hey! Happy New Year! Pauwiin mo na yan bukas. Ayoko na siyang makita. Pagkatapos malasing, naging pangunahing halimaw ako ng bagong taon. Parang narinig ko na papaalisin ako ni Tito. Oh no. What did I do? Oh, so stupid.
Saan ka pumunta? Do some cleaning? Take out trash? Itinapon mo lahat ng basura? Oo. What? Panuntunan sa bagong taon. Mula una hanggang 3 araw, bawal magtapon ng basura. Ibig sabihin, pananatilihin ang yaman at swerte sa loob ng bahay. Yaman na naintindihan mo? Trash is cash? Kailangan kong isulat ito. Nanay, tatay, nakauwi na kayo. Tatay, Ako na. Akin na. Dalhin mo sa loob. Sige. Pupunta dito ang Tio at Tia mo. Bilisan mo at mag-ayos. At yung lalaking yon, ngayon, hindi talaga siya dapat magpakita. Sa panahon ng bagong taon, maraming kamag-anak makikita ang isang dayuhan na nakatira dito sa bahay. Anong itsura nun? Hindi natin maipapaliwanag. ano ang ipapaliwanag? Sabihin mo na lang boyfriend ko siya. Tumigil ka. Mingye, Ano? ngayon, bantayan mo yung dayuhan. Huwag mo siyang palabasin. Naiintindihan mo? Sige. Maghilamos ka na. Lagi na lang kayong gulo. Huminahon ka. Bagong taon. Ikukulong sa kwarto. Alamin mo ang mga bawal sa bagong taon. Huwag magtapon ng basura mula una hanggang 3 araw para manatili ang swerte. GQ, ang ganda-ganda mo na. Kumusta naman ang trabaho? Nakabili ka na ba ng bahay? Kumusta ang finals ni Lele? Na-rate pa siya bilang top student? 30 anyos ka na ngayon. Single ka pa rin. Kapag panahon na para mag-asawa, mag-asawa ka na lang. Kung maghihintay ka ng matagal, walang magkakagusto sa'yo. Tita, kapag umabot ka na sa average lifespan, hindi ba dapat, alam mo na, magpakamatay ka na? Or baka mamiss mo ang chance mong mag-reincarnate? Kung hindi ka mag-aasawa at hindi magkakaanak, anong gagawin mo pagtanda mo? Nagiging immortal ka ba kapag nagkaanak? Tingnan mo, kung lahat ay hindi mag-aasawa, hindi ba mawawala ang sangkatauhan? Nagkaanak din ang mga dinosaur, di ba? Hindi ba sila nawala? Naku, ang tatalino talagang magsalita ng mga taga-Big City. Salamat sa papuri, tita. Tita, dentista naman ako. Kung may problema ka sa ngipin, puntahan mo ako. May discount. Maging mabait ka sa mga nakatatanda. Maraming nanliligaw kay GQ. Sigurado ako, malapit na ang magandang balita. Sige na, ayaw ni GQ sa mga pinag-uusapang yan. Django, narinig ko, meron kang isang pares ng premium walnuts. Ilabas mo, para makita namin. Nilalaro-laro ko lang yan. Kung gusto mo, kunin mo na bilang New Year gift. Mapagbigay, napaka mapagbigay. Mingye? Mingye, Oh. Tatay, anong meron? yung mga walnuts ko, nakita mo ba? Hoy, ikaw ba ang kumuha? Hindi, yung mga kayamanan mo. Di ko magagalaw yan. Alex, nakita mo ba ang pares ng walnuts ng tatay ko? Walnuts? Sa tingin ko, itinapon ko na. Dayuhan, dayuhan! May dayuhan! May daladalang dayuhan si tita! Bakit pa dayuhan ang pinili? Ang usapang pag-aasawa ng mga kamag-anak tuwing bagong taon ay isang tradisyonal at hindi mawawalang bahagi ng pista ng tagsibol. Ang galing talaga sa debate ni GQ, labis akong humanga. Nag-umpisa ako ng bagong malaking problema. Itinapon ko ang pinakamamahal na ari-arian ni Mr. Ye. Ikaw, umalis ka na ngayon. Tay, hindi sinasadya ni Alex na itapon ang mga walnuts mo? Wala na yang halaga. Napakaliit ng pamilya natin para sa dayuhang istorbo na ito. Sapat na ba yan na dahilan? Mr. Ye, I'm sorry. Maghahanap ako ng paraan para mabayaran. Tay, sobra na yan. Pinalayas mo siya sa bagong taon.
At alam mo palang bagong taon? Ha? Tanungin kita. Pumasok siya nung bisperas ng bagong taon at binasag lahat ng plato. Sa araw ng bagong taon, itinapon niya lahat ng kayamanan. Wala yung mga walnuts ko. At ngayon, nakita na siya ng mga kamag-anak natin. Nagdala siya ng kahihiyan sa buong pamilya natin. Tay, dayuhan lang siya at nagsusumikap na siyang matuto ng kultura natin. Matuto. May mga bagay na wala talaga sa kanyang pagkatao. Hindi mo matuturo at hindi niya matututunan. Tingnan mo ito. Ayaw ko na nga sanang banggitin. Tingnan mo, bagong taon, di ba? Bagong taon at ito ang ibinigay niya sa akin. Ano ang ibig niyang sabihin? Ipaliwanag mo sa akin. Halika, ipaliwanag mo. Tay, pagkakaiba lang ng kultura yan. Dapat mas maging bukas isip ka. Gaano pa ba ako dapat maging bukas isip? Hindi ko na dapat siya pinapasok kahapon. Sige na, umalis na siya. Konti na lang ang sabihin mo. Lahat, kumalma kayo. Kumalma. Tama. Hindi siya dapat pumunta dito. At hindi rin dapat akong umuwi. Ano ang sinabi mo? GQ! Ako at ang boyfriend ko ay talagang nakakahiya sa'yo. Aalis din ako mamayang gabi. GQ! Sobra ka na! Pigilan siya! Huwag kang aalis. Wala kang pupuntahan. Hawakan siya. Huwag kang gagalaw. Huwag kang aalis. Jiangwo, anong ginagawa mo? Jiangwo! Kumalma ka. Hoy, GQ, hayaan mo na akong dumaan. Kung tumakbo ka, papatayin ako ni tatay. Gabi na, paano kung may mangyari kay Alex? Hindi ka ba nag-aalala sa akin? Bakit hindi pa siya natutulog? Habang tumatanda, lalong tumitigas ang ulo. Magkamukha kayong dalawa. Magkita tayo sa dating lugar. Nagkamali sa araw ng bagong taon. Pinalayas ako. Pero maghahanap ako ng paraan para ituwid ito. Hoy. GQ, umuwi na tayo. Natatakot ako. Tigilan mo nga ang pag-iyak. Hawakan mo ako tulad nung tayo'y bata pa. Bilisan mo. Hoy, GQ! GQ, ito ang nobyo mo, di ba? Nawawala siya sa kalagitnaan ng gabi. Isinama ko na siya pabalik. Sir, salamat po. Paumanhin sa abala at pinapunta pa kayo sa ganitong oras ng gabi. Dadaan lang naman ako. Sino yan? Sino yan? The walnut! His precious walnut! Nako po. Akala ko multo. Kaya pala itong dayuhan. Nandun siya naghahalongkat ng basura. Ginulat niya ako. Anong ginagawa mo sa tabi ng basurahan? Sir, ako ay nakahanap sa kanila. Ikaw ay naghalongkat ng basura buong gabi. Para lang dito? Oh, Django, kahit hindi ko maintindihan ang sinasabi ng dayuhang manugang mo, maganda naman ang ugali niya. Nasira ang tricycle ko sa daan at itinulak niya ito hanggang sa bahay para sa akin. Django, swerte mo! Ha 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 ha! Salamat. Sir, sige na. Tuloy na po kayo. Hindi na, salamat. Naihatid ko na siya. Uuwi na ako. Mas mabuting papasukin na agad ang binatang ito. Yung amoy niya ay medyo malakas. Ha 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 ha. Sige, hindi na kita pipigilan. Dumaan ka para magtsa sa susunod. Sige. O sige, alis na ako. Paalam. Ingat. Paalam. GQ, dalhin mo siya maligo. Mga balahibo ng manok. Tara na. Sir, ako
Paumanhin. Kasalanan ko. Well, alis na rin ako. Sige. Itong bata, Hinukay ko ang basura para hanapin ang mga walnuts. Mukhang si Jie ay hindi nagaanong galit. Kaya hindi na galit ang tatay mo, pwede pa rin akong matulog dito. Nahanap mo yung mga gamit. Ano pa bang masasabi niya? Buti nga at nahagilap mo pa. So it's okay as a boyfriend? Right. Hindi masama, medyo tanga lang ng konti. Kung ganon, pwede pa bang ituloy ang kontrata natin? Yung field study report ko, GQ, bakit hindi ka pa natutulog? Tatay, matutulog na ako. Huwag nating pag-usapan ang kontrata dito sa bahay. Pag-usapan natin yan sa labas bukas. sige, gets ko na. Ganito ba ang pagkakadikit? Oo, natutunan ko. Boss ay yung isa. Sige, Masarap ba? masarap. Manigong bagong taon. Paalam. Manigong bagong taon. Pabili po ng butchi, magkano? 20 piso bawat isang bag. Hindi pa tumaas ang presyo? Ang mura. Hindi nagbago ang presyong ito. Tama, paalam. Salamat po, ma'am. Hot flakes. Gusto mo? Nung bata ako, ito ang paborito ko. Magkano ang isa? 10 piso. Gusto mo ng isa? Sige. Isa pa po. Sige, ito ang kukunin ko. Manigong bagong tao. Paalam. GQ, ay hindi mo sinabi na ang bagong taon ay napakaraming masasayang bagay. Ang palengke ng aming barangay ay nagsisimula sa ika-24 na araw ng huling buwan ng lunar. Mas relax dito kaysa sa bahay mo. Binalaan kita, hindi ganun kasimple. Asiryo na supa ka. Ang maging kontratang boyfriend ko. Hindi ko talaga inasahan na araw-araw ay may bagong hamon. Tulad ng bawal magbaligtad ng isda, bawal magbigay ng green hat, at bawal maglabas ng basura. Para itong napakalaking obstacle course. Pero bakit araw-araw akong nagkaka-game over? Dahil dayuhan ka, syempre magkaka-game over ka. Mahigit 4,000 taon na naming ipinagdiriwang ang bagong taon. What, 1,000 years? Yeah. But why keep so many rules? Isn't it too much? Hindi ito tungkol sa pagpapatupad ng patakaran. Ito ay tungkol sa paghawak sa nasa puso mo. Kapayapaan, kasiyahan, at ang hindi paglimot sa pinanggalingan. Tingnan mo, kahit ang karakter na ito ay nakadikit ng patiwarik. Ito ay pag-asa na ang mabuting kapalaran ay dumating ng mabilis. So, every custom is like a message from the past? Oh, ang pagmamalasakit ng ating mga ninuno sa pamilya at ang kanilang pag-asa para sa hinaharap ay ibinaon sa mga dumpling, idinikit sa mga spring couplet, at isinilid sa mga red envelope na ipasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod para lang sabihin sa mga inapo. Kahit gaano kalayo ang iyong marating, huwag kalimutang umuwi para sa bagong taon. That's awesome! Kailangan kong tandaan ang lahat ng ito. Pero minsan naiisip ko rin na medyo nakakabagot. Pare-pareho naman kasi bawat taon. But every year is special with different people. GQ, hindi mo ba gusto ang bagong taon? Ang masayang palengke ng bagong taon. Gusto ko ang ritual ng bagong taon.
GQ hindi mo ba gusto ang bagong taon? Noong bata pa ako, gusto na gusto ko ito. Ang daang bato na ito mula pa sa ika-24 ng huling buwan ng lunar, ang siksikan na ng tao. Si Papa, sakay sa kanyang malaking lumang bisikleta. Si Mingye nakaupo sa harap, ako naman sa likod. At kumakalansing habang papunta sa palengke ng bagong taon. Sa gitna ng dami ng tao, Ang gusto lang niyang bilhin. ay audi pinakamagandang mga couplet. Boss, gusto ko ang mga couplet na ito. Boss, gusto ko ang mga couplet na ito. Kami naman ni Mingye, nakatingin lang kami sa mga tindahan ng gluten rolls at fried stuffed buns. Pritong gluten na may laman, pritong siupaw na may tokwa bitaw. Ang buong eskinita ay puno ng usok at singaw ng mantika. Binibigyan kami ng mga pamilyar na tindero ng mga mumunting piraso ng fried dough para nguyain. Noon, akala ko iyon ang pinakamasarap na bagay sa mundo. Noong bagong taon noon, lahat ng bata ay may bagong damit, ang bulsa ay puno ng crispy rice candy, peanut brittle, at homemade sweet potato strips. Kami-kaming mga bata ay tatakbo sa mga labirintong eskinita, dito mismo sa krus na daan, naghahanap ng mga paputok na hindi sumabog. Ang saya-saya. Kung may makakuha ng bagong tirador na gawa sa goma, siya ang pinakaastig. Lahat ay magtitipon sa tulay na bato. Naraagawa na dapig papatalbog ng bato. At maaaring magpalipas ng buong hapon. Salamat, Miss. Pagkatapos lumaki, parang nagbago na ang lahat. Ang mga bagong damit ay pwede nang bilhin kahit kailan. Ang pagbisita sa bagong taon ay naging isang gawain. Ang mga pagtitipon ng pamilya ay laging umiikot sa parehong mga paksa. Ano ang trabaho mo? Magkano ang kinikita mo? May kasintahan ka na ba? Kailan ka mag-aasawa at magkakaanak? Parang ang bagong taon ay hindi na para sa pagsasama-sama kundi parang taunang pagsusuri. But I will always remember this memory of Spring Festival. Lalo na ngayong taon, kasama ka. GQ? Nakikinig sa pagbabahagi ni ZQ ng mga alaala ng kanyang pagkabata. Ang nakaraan ay nakakatuwa at ang sandaling ito ay maginhawa. Iingatan ko ito magpakailanman. ZQ? Siya na naman, nasa lahat ng lugar siya. ZQ, ang laki ng pagkakataon. May nakita lang akong anino mula sa bintana ng ikalawang palapag at akala ko kamukha mo. Muntik na akong magkamali. Hindi mo ba sinabi na hindi ka interesado sa mga maingay na palengke tulad nito? Hindi ko sila nagustuhan dati. Pero ang boyfriend ko ay gusto, kaya sumama ako sa kanya. Ayos, sakto ang timing. Ang mga kaklase natin nung high school ay mayroong pagkikita-kita doon sa taas. Nandun si Nawang at ang iba pa. Sabi mo hindi ka pupunta, lahat sila nagtanong tungkol sa'yo. Ngayong nagkita tayo, magiging bastos kung hindi ako babati. Mr. Alex, hindi ka magagalit, di ba? Saglit lang. Matagal na kasing hindi nakita ng mga kaklase si GQ. Ang laki ng pagkakataon. Mga dating kaklase lang naman silang lahat. Hindi maganda kung hindi ako pupunta. Pupunta lang ako para magpakita. Hintayin mo ako dito, huwag kang aalis. Sige, hihintayin kita. Doon lang. Yung palabas na ginawa mo sa New Year's Eve, todo ang pagganap mo doon sa role. Nagkakagulo na ang pamilya Yale at may lakas ka pa ng loob na manatili. Wala ako rito para magpanggap. Nandito ako para magbagong taon kasama ang girlfriend ko. Girlfriend, ikaw? Sagutin mo ako. Ano ang gusto ni ZQ? Ano ang ayaw niya? Ano ang kulang sa kanyang 5 elemento? Ano ang bagay sa kanyang horoscope? Alam mo ba kahit isa dyan? Those things don't matter. What matters is how we feel now. Hindi mahalaga, sasabihin ko sa iyo kung ano talaga ang mahalaga.
Ako at si GQ magkatugma ang aming horoscope at magkaayon ang aming 5 elemento. Nagkabit pa kami ng kandado ng pag-ibig sa templo ng matchmaker. Kung tawagin kami ay talagang itinakda, tama at karapat-dapat. Ikaw? She chose me. That's all that matters. Hindi mo naman talaga iniisip na ang pagtulog mo sa kanyang sofa ng ilang gabi at pagpapanggap bilang mabuting manugang ay makukuha ang kanyang puso, di ba? I'm not staying at her house. I'm being with her because she wants me to be. Makinig ka, dayuhan. Dito sa Tsina, ang isang relasyon na walang basbas ng mga magulang ay hindi magtatagumpay. Hindi mo ba napapansin kung paano ka tinitignan ng tatay niya parang malas ka? O iniisip mo bang si GQ ay tatalikuran ang mga magulang na nagpalaki sa kanya ng 30 taon dahil lang sa'yo? May basbas man o wala, hindi ko hahayaang kunin mo siya sa akin. Makinig ka, makikipagkita ako sa nanay niya mamaya. Maaari ko siyang tanungin noon kung sino ang gusto niya bilang manugang. May sasabihin ako sa'yo. You're beating that horse. Sige, tingnan natin kung patay na kabayo nga. Patay na kabayo? Dumating ang karibal ko sa pag-ibig. Nagkukwento tungkol sa horoscope at mga kandado ng pag-ibig. Ito ba ay isang malakas na mahikang Tsino? Sige na, bilisan mo. Naglalaro lang kami ng mahjong at mukha kang magde-date. Ay, nakalimutan kong sabihin sa'yo, hindi ako sasali sa mahjong. Si Fan Chen ang magpapapirma sa akin mamaya. Pero napagkasunduan natin. Ano naman ang masama kung isang session lang? Tingnan mo si Fan Chen, napaka-thoughtful. Nakita akong nag-iisa at naiinip. Inaya niya akong samahan siya. Papa, nakauwi na kami. Welcome back. Ma'am, Bakit ang daming bag? nagpunta kami sa palengke at bumili ng maraming pamaskong handaan. Sige. Pagod na ako. Alex, tulungan mo akong ayusin to. Magpapahinga muna ako. Sige. Hello, ma'am. Sir, hello? Ma'am, nasa labas na ang kotse. Tara na. Sige, Isuot mo yung jacket. nasa labas na ang kotse. Oo nga pala. Hindi ko alam kung anong oras ako makakauwi mamayang gabi. Kayo na lang ang bahala sa hapunan. Tara na. Sir, binili namin ang paborito mong peach crisps at sesame crackers. Hindi ako gutom. E di samahan na lang kita maglaro ng mahjong. Ikaw. Mas gugustuhin ko pang isama ang aso kaysa sa'yo. Tamang desisyon ang ginawa ko. Nanalo ako. Ang init ng kamay mo ngayon. Ang swerte ko ngayon. Swerte! 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 Django, 3 sunod ka ng nanalo. Pahiram naman ng dayuhang katabi mo, pwede ba? Hindi pwede. Kung naiinggit ka, dalhin mo ang sarili mong manugang. Sir, hihingi ako ng isa pang puting tile. Mabuti. Ngayon, ikaw ang swerte ko. Ma'am, napakaganda ng kutis mo, parang sa dalagita, walang kahit isang kulubot. Ay, matanda na ako. Tingnan mo ang sarili mo. Hindi naman matanda, napakaganda ng elegance mo. Oh, mamula-mula ang kutis mo. Puno ng kagalakan. Ang pagkakaroon ng mabait na manugang ang pinakamaganda. Huwag mong sabihin yan. Kaklase siya ng anak kong babae. Oo, pero pareho lang din. GQ, bagong taon na. Ito lang ang kakainin natin. Magpasalamat ka at may makakain ka. Nagtataka ako kung saan nagpunta si Ma at pa kasama si Alex ngayon. Masyadong maalat. Isuot ang kasuotan ng Diyos ng yaman at maging swerte ni Mr. Ye. Kaya ang pagsasama sa isang pamilya ay nagsisimula sa pagiging maskot. Nahulog mula sa langit ang Diyos ng yaman. Hindi ko ito nabigay sa iyo noong bisperas ng bagong taon. Kaya pinagbabayaran ko ngayon. Makibahagi sa swerte!
Salamat, Gigi. Bukas, tuloy-tuloy lang tayong maglaro at manalo sa mga laro. Nandito ka ngayong Spring Festival, panalo tayo palagi. Ma'am, bukas dadalhin ko na yung massager para sa inyo. Ay, hindi mo naman kailangan. Ang sinse mong bata ka. Anong klaseng kasuotan ito? Pasok ka na. Hello, Gia. Hindi ko alam kung anong mga daya ang ginamit ng dayuhang yon para maging masaya si Giaye. Mukhang kailangan kong mag-step up ng laro ko. Anong ginagawa mo tang close-close mo sa dayuhang batang yon kanina? Ano na lang ang iisipin ng mga ibang tao? Ikaw at si Fanchen ay magkayakap. Ang mature ni Fanchen. Sinundo niya ako, sinamahan ako sa salon, at kumuha pa ng litrato para sa akin. Yun ang tinatawag na thoughtful. Pakitang tao lang yan. Anong sinabi mo? Wala. Sabi ko sa'yo, ngayon, ang dami kong panalo, 8 sunod na round. Talagang lucky star ko si Alex natin. Bukas, ako ay... Teka, Alex natin? Seryoso? Tinitingnan mo na ba talaga siyang manugang ngayon? Matulog ka na. Nakatanggap ng unang red envelope galing kay tatay ni GQ. Magkatotoo kaya ang mga hiling ko? Saan kayo pumunta ng tatay ko? Anong pinag-usapan ninyo? Nag-aya siyang magmahjong kami. 8 siyang panalo. Tapos binigyan niya ako ng ampao. Sabi niya, pampalubag loob daw para sa New Year's Eve. Pangalawang tuntunin sa kontrata. Lahat ng ampaong natanggap sa panahon ng bagong taon ay kailangang isauli. Ay, oo nga. Huwag kang sumama ng kamilang ng tatay ko sa susunod. Baka mahalata tayo. Sana nagsarili na lang ako. Ako na. Tay, bakit ka nagpaparada-parada? Ma Alex, ngayong gabi, matulog ka na kay Mingye, ha? Sa sopa rin ba ako matutulog? Bakit? Hindi, dalhin mo siya sa kwarto mo. Tay, ibig sabihin ba nito tinatanggap mo na si Alex? Kalokohan. Alam mo ba tuwing gabi kapag gumigising ako, natatakot ako kapag nakikita ko siya. Sige na, matulog na kayo. Halika na. Salamat, Mr. Ye. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na lang. Gusto ko sanang magtanong. Tungkol kay Fanchen. Si Fanchen? Ex yan ni GQ. Hoy, ex, alam mo na yan, ex lang. Yes. Mula sa sopa sa kwarto na ngayon, kahit na inayos lang ito, parang mas malapit na ako sa pamilyang ito. Talaga, hindi ka nagbibiro, di ba? Hindi, nasa phone ko pa nga ang mga lumang litrato nila sa phone ko. Bakit may litrato ka nila? Hoy, tingnan mo. Dito. Saan ito kinuha? Nung nagdasal sila para sa love charm at love lock sa templo. Lock. Para saan yon?
Naniniwala kami mga Chino, hindi lang sa pagdarasal sa matchmaker, kundi pati sa pagtutugma ng birth charts, pagpili ng mga auspicious date, at paggalang sa langit at lupa. Palagi sinasabi ng lola ko, kung magkakatuluyan ang dalawang tao, iyon ay dahil tumango ang bodhisattva at inaprubahan ng mga ninuno. Ang sinulid ng tadhana ay nakatali na talaga sa mga lugar na hindi nakikita. Noon, time-team na sinunod ni GQ at Fanchen ang buong hanay ng mga tradisyon. Kami ni GQ magkatugma ang aming birth charts at magkasundo ang aming 5 elements. Naglagay pa kami ng love lock sa Matchmaker Temple. Alex, hindi ba kawili-wili ang tadhana? May mga taong dumadaan sa pagdarasal sa mga bodhisattva at pagkakabit ng love lock. Ang iba naman ay maaaring pansamantalang magtulungan lang para harapin ang pamilya. Sa panahon ngayon, puro na lang kontrata at mutual benefit. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Hindi yan kontrata. Ha? Anong ibig mong sabihin? She's fine. I won't let anyone have her. Marunong ka bang mag-Chinese? Hindi nga ako pumasa sa English test ko. Fan, Ano? hindi mo dapat ginawa yan. Ang mamahal siguro nitong massager na ito. Oh, ma'am, bagong taon na. Huwag na nating pag-usapan ng pera. Pagod na pagod ka na sa buong taon. Karapat-dapat ka sa pinakamaganda. Bakit ka nandito na naman? Magandang umaga, ZQ. Kahapon nang umuwi ako, pinapayos ako ng barangay para i-organize ang village gala ngayong taon sa ika-7. Alam kong mahilig sa opera ang mga magulang mo, kaya espesyal kong inireserba ang pinakamagandang upuan para sa lahat. Ang ganda naman yan. Mingye. Lumabas ka. Nasaan si Alex? Hindi ko alam. Nang gumising ako, wala siya. Ang gulo-gulo naman nito. Saan siya pumunta? Nang malaman ko ang nakaraan ni GQ at Fanchen, medyo naiinggit ako. Hindi ako makatulog. Dapat may gawin ako. Hoy, GQ, umupo ka. Hoy, Fanchen, Ano po? anong opera ang itatanghal nila sa village gala ngayong taon? Butterfly Lovers, The 18 Farewells. Alam kong gusto mo ito, kaya nireserba ko. Ang pinakamagandang upuan para sa inyo ni Mr. Ye. Ang bait mo naman. Ma'am, Ano? ngayong taon may special na interactive segment din. Oo? Narinig ko na si Ming Ye ay nag-aral ng opera. Naisip ko baka pwede siyang... Oh, mag-perform nga siya ng kaunti. Magpakita ka naman. Sa pamilya natin, makibahagi sa masayang kapistahan. Ma'am, magkasundo talaga tayo ng iniisip. Ganon din ang naisip ko. Sandali, ano? Hindi ako pumayag. Tapos na ang usapan. Fan, makipag-usap ka muna kay GQ. Kami ni Mingye, maghuhugas muna ng prutas. Halika na, Ming. Halika na. Naku ma, ayoko pong tumuntong sa entablado. Tara na. Enggot, bilisan mo. Ang gaan-gaan ng pakiramdam ng balikat ko. Sige. ZQ? Pwede bang bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon? Magsimula tayo muli. pare, alam mo ba kung ano ang dapat na itsura ng isang karapat-dapat na ex? Parang gulay, buhay, pero wala sa sarili. May boyfriend na ako ngayon. Huwag kang magpasikat dito sa bahay ko parang paboreal na pabo. Okay? Salamat. Boyfriend? Hmm? Yung dayuhan? ZQ, saan ba ako mas mababa sa kanya? Sa maraming bagay. Mas bata siya sa'yo, mas matangkad, mas matalino, mas gwapo, kapatatatatiyo. Sige, ZQ. Alam kong galit ka pa rin sa akin. Kasalanan ko ang bigla ang breakup nun. Pero para masiguro ang kinabukasan ko, kailangan kitang iwan. Tigilan mo. Fanchen, sasabihin ko sa'yo muli. Tapos na ang nakaraan. Sa ngayon, mabuti ang pakikitungo sa akin ni Alex. Hoy, ZQ. Ano ba ang alam ng walang muwang na dayuhan na iyan tungkol sa pagtrato sa iyo ng tama? Para sa bagong taon, binigyan ko ng pinakamagandang alak at sigarilyo ang tatay mo. Binilhan ko ng pinakamahal na supplements ang nanay mo. Siya? Baka hindi siya kasing galing mo sa mga pakitang tao, pero sapat naman ang kanyang katapatan. Hahalongkatin niya ang basurahan sa araw ng bagong taon,
para lang mahanap ang walnuts ng tatay ko. Para sa akin, gugugol siya ng bagong taon na nakakulong sa isang kwarto, natutulog sa sofa. Kahit na ape, ako pa rin ang iniisip niya at ipinagtatanggol ako. Kaya mo ba iyon? Ako? Teka, sa tingin mo ba talaga magiging masaya kayong dalawa? Hindi naman talaga gusto ng mga magulang mo sa kanya. At hindi kita gusto. Sige, gabi na, umuwi ka na. Hindi ka pwedeng kumain dito. Umalis ka na! Emergency, wala ako sa bahay. Sinamantala ni Fan Chen ang pagkakataon at pinasayahin si Mrs. Ye. Pasensya na ang numerong tinawagan mo. Anong nangyayari? Hindi sumasagot sa tawag, walang reply sa WeChat. Saan siya pumunta? GQ? Lalaki siyang 6'2" na matangkad. Ano bang pwedeng mangyari sa kanya? Isang buong araw na. Kasama mo siya kagabi. Inapi mo ba siya? Parang naman. Sa pangangatawan ko, sino bang kayang-kaya kong daigin? Kagabi, anong pinag-usapan ninyo? Hindi ba niya sinabi kung saan siya pupunta ngayong araw? Kagabi sinabi ko lang na ex mo si Fan Chen. Hoy, Bakit mo naman sinabi sa kanya yon? teka. Hindi kaya hinanap niya si Fan Chen para makipag-away ano? Hindi naman siya... Hindi naman ano? Kailangan natin siyang hanapin ngayon. Ay, sige. Tara. Hinanap ko na sa lahat ng lugar. GQ, bibili muna ako ng isang bote ng tubig. Pasensya na. Ang subscriber na tinawagan mo ay naka-power off. Pasensya na. Ang subscriber na tinawagan mo ay naka-power off. Pakisubukan. Kaya pinahirapan ulit siya ni nanay at tatay? GQ, bakit ka nandito sa ganitong oras? Saan ka pumunta? Ang dami kong tawag pero hindi mo sinagot. Nalubat ang phone ko. Mabuti pa sabihin mo sa akin kung anong nangyari. I found it. Nahanap ko na. Pinutol ko ng palihim ang kandadong yon. Hindi ko alam kung tama pero ayokong may magkandado sa kanya gamit ang kahit ano. Ano to? Was hanged by your classmate as if it has some magic power? Fan Chen Love Lock? Anong kalokohan to? I don't think it's good. So paano mo nakuha? Pumunta ka ba sa bahay niya at ninakaw mo? Siyempre hindi. So, dahil lang sinabi sa'yo ni Mingye tungkol sa love lock, tumakbo ka't pinuputol mo? Huwag kang mag-alala. Walang nakakita sa akin. Alex, alam mo ba kung anong patakaran ng kontrata ang sinira mo? Hinanap kita ng buong gabi. Kontrata? Sorry, but Parang wala namang ganitong patakaran sa kontrata. Hinanap mo ako ng buong gabi. Ibig sabihin ba? Nag-alala ka sa akin? Ako, ang may huling interpretation. Maaari akong magdagdag ng kahit anong termino. Anyway, sinira mo ang mga patakaran. May utang kang multa. Hindi patas, walang ganong patakaran. Hindi mo ako pwedeng multahan. Diyos ko. Peking magkasintahan kayong dalawa. ZQ, Alex. Nandito na ba kayo? Nakita ko na siya. Sige. Pasok na kayo agad. Mag-alay na kayo sa kitchen god. Kayong dalawa lang ang hinihintay. Tara na. Ano to? Isang Diyos. Matamis na panganib na diskubre ng bayaw ko ang lihim ng kontrata. Pero nag-alala siya sa akin ng buong araw.
Pong Diyos ng kusina. Who's that? Ang poong Diyos ng kusina ay isang Diyos na nag-aalaga sa pamilya. Sa ika-4 na araw ng bagong taon, nag-aalay tayo ng matatamis para salubungin siya para mag-ulat siya ng mabubuting bagay sa langit at tiyakin ang kaligtasan dito sa ibaba. He has the sweet tooth. Ano yan? Mga hiling para sa kanya. Like Santa Claus? Parang ganon, tara na. Pong Diyos ng kusina. Sana magustuhan mo ang mga cookies. At sana, pagbigyan mo ang hiling ko. Danish butter cookies? Galing kay Alex. Poong Diyos ng kusina, pakiusap, ayoko pong pumunta sa entablado. Ang kulit nitong bata. Sunod-sunod na swerte. Malaking panalo. Tawa ng tawa hanggang sa bangko. Kung ano ang ama, siyang anak. Sana'y magkaroon ng walang problemang bagong taon tulad nung bata pa ako. Sana'y manatiling malusog ang mga kamay ni Mrs. Ye. Sana'y gumaling na ang likod ni Mr. Ye. Sina GQ at Ming Ye ay maging masaya araw-araw. Ang batang dayuhan. Ay napaka-thoughtful pala, ha? Kahit na nawalan ako ng 28 bucks, ang pagputol sa kandado ni na Fan Chen at GQ ay sulit naman. Mahal na pong Diyos ng kusina, sana'y marinig mo ang hiling ko. Sana ang pamilya Ye ay manatiling malusog at masaya. Sana si GQ ay tunay na magustuhan ako. Ano ang ibig mong sabihin? Alex, narinig ko ang lahat kagabi. Kontratang boyfriend? Ikaw ba talaga ang inupahan ni GQ? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sige. Kukunin ko ang nanay at tatay ngayon din. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan nila, ikaw o ako. Please, don't tell anyone. Baka ako'y tumahimik pero may kondisyon ako. Anong kondisyon? Ang pagtatanghal na yon, ikaw ang pumalit sa akin. Opera chino yan. Hindi ko alam kung paano. Hindi ba't narito ka upang magsaliksik? Ito ang perpektong pagkakataon. Masyadong mahirap. Sige, ibibigay ko sana sa iyo ng isang pagkakataon para magustuhan ng aking mga magulang. Dahil ayaw mo ito, ako na lang ang magbubunyag ng katotohanan. Pagkatapos pumunta sa pamilya Ye, hindi ko talaga naipakitang magandang impresyon sa kanyang pamilya. Sasabihin ko sa kanila. Pupunta na talaga ako. Hold on. Okay? Fine. Deal. Kaya't ituturo ko sa iyo ang isang parirala. Ang pangako ay pangako. Ang pangako ay pangako. Sige. Tatay! Tatay, sabi ni Alex na gusto niyang magdala ng karangalan sa ating pamilya. Siya ay nagboluntaryong sumali sa segment ng kulturang Yue Opera sa galingan ng nayon. Ano? Teka, ang interactive na bahagi ay nangangailangan ng pag-aaral ng opera. Gusto mo talagang matuto?
Yes, I want to participate. Alex, hindi ito biro. Kailangan mong matutunan ang mga galaw mula sa mga profesional na artista na maraming mga mata ang nanonood. Bukod pa riyan, ang pwestong ito ay inayos ni Fanchen para kay Mingye. Paano natin basta-basta papalitan? Ginangye, kaya ko po. At gusto ko talaga ang UA Opera. Nanonood ako ng mga video sa Denmark. Ang ganda, gusto kong matutunan. Tay, tingnan mo ang kanyang pagkaunawa at sigasig. Gusto ng bayaw ko na makisama sa ating kultura at magdala ng karangalan sa ating pamilya. Alex, mabuti na lang at may puso ka. Pero, dahil magtatanghal ka para sa lahat, kailangan mong magdala ng karangalan sa ating pamilya. Sigurado ka bang kaya mo? Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. At gusto kong makita mo ang aking katapatan. Ang bait ng batang ito. Mabubuting bata silang lahat. Hoy, palaro ng barangay ito. Buong bayan ang manonood. Dagdag pa, hindi ka nga marunong magsalita ng Chinese ng maayos? Paano mo haharapin ang UA Opera? At saka, bakit ka lang tinawag na bayaw? May tinatago ka ba sa akin? Just being a good boyfriend? Bigla na lang sobrang close? Sabihin mo, Hindi, GQ Mingye. Bukas, dalhin mo si Alex. Para hanapin si Fanchen. Ipagbigay alam mo sa kanya, Tay. Ibig sabihin ba hindi na ako kailangang pumunta? Pupunta ka pa rin. Ikaw ang sasamahan niya sa entablado. Hindi pwedeng siya lang ang nakatayo roon. Nakakailang. Tay. Kung pupunta ang bayaw ko, kailangan ko pa bang pumunta? oh, kailangan mong pumunta ay Tesafat. Sige, pupunta ako. Nakikidnap ng bayaw ko gamit ang isang sikreto. Ang kapalit ay ang pagtayo sa entablado ng palaro para maranasan ang UA Opera sa harap ng maraming tao. Para sa kanya, susubukan ko. Ibaba mo ang cellphone mo. Mingye, halika na, mag-ensayo tayong magkasama. Ako, Oo. Hoy, itong dayuhan ay medyo kawili-wili. Tatay, hindi ba ito medyo masyadong mahigpit? Ang cherry wine mula kay Alex? Hindi ba sinabi mong hindi mo inumin yon? Nandoon lang iyon. Kung ma-expire, sayang lang at magagalit ang nanay mo tungkol dyan. Madaling lumagok. Masarap ano. Kukuha ako ng mani. Hindi ka masyadong nag-ensayo. Hindi ka ba kinakabahan? huwag kang mag-alala, Alex. Kapag nasa entablado na tayo, panoorin mo lang akong mag-perform. Fanchen, sasali ka rin ba? Kung sasali siya, sasali rin ako. Kagalang-galang na tapang, pero ang UA Opera ay isang bagay na ipinamana ng ating mga ninuno. Mga dayuhan tulad mo ay pwedeng manood para sa kasiyahan pero talagang sinusubukan gayahin ito? Natatakot ako. Na baka makuha mo ang anyo pero mawala ang diwa. I want to learn. Not just copy.
Ito ay hindi isang bagay na maaari mong masterin sa pamamagitan ng panonood ng ilang video. I will try my best. Titingnan natin. Magaling. Tapos na ba yon? Dapat ba tayong umakyat na sa entablado ngayon? Nag-aral at nag-ensayo ng husto para lang magulat ang lahat sa harap niya. Salamat sa inyong napakagandang pagtatanghal. Susunod, anyayahan natin ang ilang espesyal na panauhin upang maranasan ang alindog ng UA Opera. Papasok na sila. Malugod nating tanggapin ang ating barangay na kaibigan mula sa ibang bansa, si Alex, ang masiglang si Mingye. At ang ating barangay gala na cultural ambassador, si Fanchen. Magaling. Ang ating minamahal na dalawang artista mangyaring manatili at maging espesyal na instruktor ngayong araw. Ang segment na ito ay tinatawag na Posture Imitation Relay. Si Miss Lin ang unang magde-demonstrate ng 3 klasikong pose ng UA Opera. Ang 3 panauhin natin ay mag-i-imitate ng sunod-sunod. Ang ating mga manunood ang magiging hurado. Gamitin ninyo ang inyong palakpak para magpasya kung sino ang may pinakamalaking alindog sa paggaya. Ano sa tingin ninyo? Ayos? Miss Lin, mauna ka nga. Ito si Ying Taiju na sumisilay kay Shan Boliang. May nararamdamang pagmamahal sa kanyang puso, ngunit napipigilan ng estado. Nahihiyang tumingin ng diretso. Ang shy term, ang susi ay ang maging. Mabagal at mahinahon. Ako na ang mauna. Naiintindihan ko ito. Pagiging mahiyain, tama ba? Sige, ikaw naman, Mingye, hindi yan pagiging mahiyain. Nahihilo ka. Kumikislot ang mga mata mo. Parang naninikip. Alex, may talento ba ako o wala? Ang galing mo, hindi masama. Oo. Samahan natin ang susunod na panauhin si Alex. Magaling. Wow, bagamat hindi pa gaanong maayos ang mga galaw ni Alex, ang kanyang tapat na pagsisikap ay nararapat na pasalamatan. Susunod, si Fanchen. Ayos. Mabuti, pagkatapos ng unang round, sino sa tingin ninyo ang may pinakamalaking alindog? Si Fanchen. Si Alex. Si Mingye. Sige, pagkatapos ng 2 round, ang shy turn at sleeve flick, si Alex at Fanchen ay tig-iisang boto ang nakakuha. Mingye, kailangan mong bumawi. Ikatlong round at ito rin ang pinakamahihirap na round, swift circular steps. Miss Lin, ipakita mo nga. Circular steps. Dapat mabilis at matatag ang mga paa. Ang katawan ay may lakas at maayos ang paglakad. Huy, hindi ba madali lang yan? Mabilis lang maglakad. Tingnan nyo ang version ko ng lighting circular steps, ha? Oo. Heto, Alex. Huwag kang mapilit. Panoorin mo to. Ito'y nag-aapoy sa kawalan ng pasensya. Medyo walang pigil ha? Tama. Ito naman ay
Sabik na umuwi. Itong bata. Mingye, hayop ka. Bagong taon, nagbabanggaan ka pa sa entablado? Aksidente lang yun. Oo, nagkakamot-kamot sa mga laso at nadulas. Ang malas. Masamang pangitain. Oo, ang malas talaga. Talagang hindi maganda ang pangitain. Ayos ka lang ba? Tumayo ka. Ayos lang ako. Sa China, ang pula ay kulay ng swerte at pagdiriwang. Kung ikaw ay nadulas dito, ibig sabihin gusto ka nitong mahigpit na yakapin. Oo, magaling ang sinabi. Talagang napakagaling. Tama si Alex. Ang mga laso ay bumabalot sa'yo. Dumarating ang magandang kapalaran. Ang paghahulog ni Mingye ay hindi isang ordinaryong paghahulog. Sinusubukan niyang sabihin sa ating lahat na ang swerte ng ating baryo ay hindi madudulas kahit ano pa ang mangyari. Magaling ang sinabi. Hindi madudulas. Magaling ang swimming. Magaling ang sinabi. Ang mga laso ibumabalot sa'yo. Dumarating ang magandang kapalaran. Napakagandang kasabihan. Mingye, ikaw ang nagdala ng swerte sa ating baryo. Ayos. May aksidente sa entablado, pero nanatili akong kalmado at biglaan kong sinambit ang mga masasayang salita. Ako at ang aking kalaban ang naging bida sa palabas. Ay nako, alam mo nang mahulog ako sa lupa, nawala sa isip ko ang lahat. Nang hina ang mga binti ko. Oh! Nararamdaman ko nanginginig ka pa. Hoy! Magaling ang lahat ng ginawa ninyo ngayong araw. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Fanchen. Salamat sa ngayong araw. Kung hindi mo sinagip ang sitwasyon, magulo sana ito. Ngayon, pasalamatan natin si Fanchen. Bilisan nyo. Salamat, Fanchen. Walang problema. Natatakot lang ako na mapahiya si Mingye. Bukod pa riyan, salamat kay Alex sa mabilis niyang pagkilos. Just lucky. And you were very good, Chan. Ayos ba ang paa mo? Ayos lang. ZQ. Ito ang puseras ng nanay ko. Nais ko pa ring ibigay ito sa'yo. Huwag, Fanchen. Hindi kita gusto at ayokong maging hadlang sa'yo. Nararapat sa'yo ang isang tao na nagmamahal sa'yo, hindi ako. Itatago ko ito hanggang sa araw na magbago ang isip mo. Bakit pa ba? Sa ngayon, kami ni Alex ay masayang-masaya. Alam ko, pero ang damdamin ay hindi sumusunod sa lohika. Arg, isipin mo na lang na matigas ang ulo ko. Sa totoo lang, nung una, akala ko itong dayuhan ay pakitang tao lang. Natatakot akong malinlang kanya, pero ngayong gabi, ibinigay niya ang lahat. At tinakpan si Mingye ng walang pag-aatubili. Talagang mabuting tao siya. Alex, naging bastos ako noon. Pasensya na. It's okay. Hiwalayin na lang natin ang mga bagay-bagay. Huwag mong isipin na nanalo ka na. Hindi ako susuko sa paghabol kay GQ. At hindi rin ako susuko sa pagprotekta kay GQ. Sige. Titingnan natin. Titingnan natin. Samahan kita sa labas. Paalam. Kita-kita. GQ, itong kontratang boyfriend ay magiging opisyal na? Kailan mo nalaman?
Nagkakasundo na ang magkalaban pero nadadapa ang bayaw ko. Umuwi ka na, may masamang kutob ako.